Hallelujah. Sige po. Hallelujah. Maligayang 500 pesos na pang Noche Buena po at saka 20 pesos na pang aguinaldo sa mga inaanak. Anyway, of course, you can do the math. Yung pong mga bali-balita, pag ang Diyos po ang nagbigay ng pagpapala sa atin, higit pa sa ating inaasahan ang ibibigay po ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. 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 Marami po excited no kayong Pasko rin tapong sabihan ng Romero din. Panagalandukan mo rin mall, banta makatagal lang. Panyarida po ka rin lang pabasko. Anyway, tayo po ngayon, kahit po talagang ang hapong ito, sabi nga nila, madalas, ano bang tawag dito? Yung nakakaantok daw na oras, pero tayo po yan dito dahil isa po ang ating layunin, walang iba kundi itaas ang pangalan ng ating dakilang Diyos. Sige po, palakpakan ang Panginoon. Hallelujah! We will bless the name of the Lord. Ngayon po, dahil today is the day that the Lord has made, and we will always rejoice and be glad. Dahil kasama po natin ang ating Panginoon, siya po ang ating pupurihin, dadakilain sa ating pong sa oras na ito at sa mga, of course, sa mga darating pang mga araw. Pag-usapan po natin, patuloy yung pong ating tema dito po sa Kapaskuhan. Ang mensahe po ng Kapaskuhan patungkol po sa kapanganakan ng ating Panginoon. Yung po pinag-usapan po natin yung kanyang mga katangian, yung mga attributes po na naipahayag po dito sa kapanganakan ng ating Panginoong Kristo Jesus. Ano ba ito mga attributes na ito? Ito yung mga ilan lamang, of course, hindi po ito lahat, mga ilan lamang sa mga attributes, katangian ng ating dakilang Diyos. Of course, unang-una yung pong kanyang pag-ibig. The love of God, God's selfless care for humanity. God's selfless care for humanity na alam po natin, lagi po natin sinasabi yung John 3:16. Ito po yung kanyang selfless care for humanity when He gave His one and only Son, that whoever will believe in Him will not perish, but will have everlasting life. Ito po ang kanyang kapahayagan ng pag-ibig sa humanity, for all humanity, sa bawat isa po sa atin. At hindi po natapos doon, pinagpatuloy po ng ating pag-aaral yung pong katapatan ng ating dakilang Diyos, God's faithfulness, yung pong kanyang loyalty, yung kanyang katapatan sa kanyang mga salita, sa kanyang mga pangako. If you remember, nung pong Wednesday, pinag-usapan natin unang-una, patungkol po kay Maria, yung pong kanyang pananalig sa salita ng Diyos. Ang pananalig ni Maria sa salita ng Diyos na nagkaroon po ng katuparan, yung pong kanyang katapatan ng kanyang salita, ng kanyang pangako, na naganap po doon sa Mateo 1:22-23. Na sabi po doon, manganganak ang isang birhen. Doon po sa Mateo 1:22-23, na noon pa man, na ipangako na sinabi na ng Diyos doon sa Isaiah 7:14, maglilihi ang isang dalaga. So, over 700 years ago po, nang matupad na ang salitaan ng Diyos sa pamamagitan po ni Maria. Kaya nga po, nagpatuloy sa pananalig sa Maria sa salita ng Diyos na magkakaroon po ito ng katuparan ayon po sa katapatan ng Diyos, God's faithfulness to His promises. Sabi nga po, alam naman natin, 2 Corinthians 1:20, pag nangako ang Diyos, all His promises, lahat ng pangako ng Diyos are yes and amen. Yes! Pag tayo po talaga, sige po, pag may inaasahan po tayong pangako ng Diyos, yan po, yes and amen na yan. Pagdating po sa ating Panginoon, dahil lang po sa kanyang pag-ibig, dahil lang po sa kanyang katapatan. At ito pong araw na ito, ito pong hapong ito, pagpapatuloy po natin yung revelation po ng attributes of God dahil po sa kanyang kapanganakan na ipahayag ito. Yung pangatlo po, patungkol po sa humility. Yan, medyo pag pinag-uusapan ang humility, dito medyo maraming nahihirapan. Siguro kasama ito sa mahirap na katuruan yung patungkol sa forgiveness. Kasi pag forgiveness, meron pong kaugnayan nito sa humility. Remember, pag nagpapatawad, mahirap magpatawad. Ibig sabihin, mahirap magpakumbaba. Mahirap magpakumbaba.
Pero pag talagang nagpapakumbaba ka, lalo na, meron kang nagawa, pero alam mo naman, ako yata yung manager, ako yata yung mas ako yung nagbibigay ng pagkain sa hapag, ako yung breadwinner. Kahit anak ka lang, tapos porque ikaw nagbibigay ng pagkain sa lamesa, pag nagkamali, ayaw mong tumanggap ng pagkakamali. Meron nga pong nagsabi, pag daw tayo tumatanggap ng pagkakamali, a person demonstrate the nobility of a king when he sincerely say, I'm sorry, please forgive me. So yun nga, a person demonstrate the nobility of a king when he sincerely say, I'm sorry, please forgive me. Nagpapakita po ng kababaan. Pero ano lang po yun? Mababang ano pa po yun pagdating po sa kababaan, humility ng ating Panginoon. Sabi nga, mahirap kasi sa tao pag pinag-uusapan po yung humility. Sa traffic na lang. Ako ang nasa right of way. Umatras ka dyan! Di ba? Tapos nagkakaroon ng away. Ako ang yung humility na ikwento nga ni Pastor Manny, paano nga ba daw talaga makikita ang kababaan kahit po yung mga pag-usap po natin sa mga taong talagang magaganda ang bihis, mararangya, ang ganda-ganda daw nating makipag-usap. Pero pag ang kausap natin ay yung mga mabababa, mga gwardiya, mga janitor, kung ang pagkikipag-usap daw natin sa nila ay mababa, hindi kagaya ng pagkikipag-usap natin sa mga magagandang bihis, mayayaman, hindi daw po makikita sa atin ang kababaan. Kaya nga po, pag pinag-usapan po itong humility, kayo po siguro, paano nga ba tayo kagitaan ng kababaan ng loob dito po sa ating pag-aaral na sa mga ilang sandali po ay ninanais po natin sa paglabas natin dito sa bahay dalang ito, mas maiintindihan po natin kung ano po ang humility na pinakita ng Diyos, na gusto po ng Diyos na gayahin natin ang kanyang humility. Dahil ang ating pong dakilang Diyos na alam naman natin yung hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon, ito po ang nangyari doon sa Mark 10:45. Mark 10:45, for even the Son of Man did not come to be served, but to serve and to give His life as a ransom for many. Tayo po'y manalangin, salamat po. Muli dakilang Diyos sa isang maikling pagbubulay ng iyong mga salita na aming dalangin ang pagkilos ng iyong presensya, ng iyong kapangyarihan, ng bawat isa po sa iyong mga anak kasama ng iyong lingkod na gagamitin ay maging bukas puso sa pagtanggap ng iyong mga katuruan na ito po'y aming gagamitin sa aming pang-araw-araw na buhay bilang patotoo ng isang tunay na mananampalataya. Aming dalangin, O Diyos, na ang iyong pangalan lamang ang maitataas at wala ng iba sa lahat po ng aming gagawing pag-aaral ngayong umagang ito. Sa pangalan ni Jesus, po Diyos ang aming sama dalangin. Amen. 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 Sige po, isa pang palakpak para sa Diyos. Hallelujah. So, sinabi po natin kanina, nang dahil lamang po sa pag-ibig ng Diyos, sa kanyang katapatan at sa kanyang kababaan, binigay po niya ang kanyang kaisa-isang anak. At maging ang kanya pong kaisa-isang anak na si Kristo Jesus, na alam po natin na nasa kanya po lahat ang kaluwalhatian. And yet, dito po sa ating pag-aaralan, Jesus relinquished His divine glory and privileges. Ito po yung God's humility regarding Jesus' birth na talagang clearly nakita po when Jesus relinquished His divine glory and privileges. Ano pong ibig sabihin ng relinquish? Alam po ito, yung give up po. Hindi po inalis. Pansamantala, give up ng ating Panginoong Kristo Jesus ang kanyang divine glory, lahat ng privilege. Glory, ito po yung kanyang kaningningan. Ang kaningningan po ng ating dakilang Diyos talagang sobrang ningning na doon po sa mga susunod na talatang pag-uusapan natin, na sa sobrang ningning, hindi po natin pwedeng makita ng mukhaan ang ating dakilang Diyos nang dahil sa kanyang kaningningan.
Yung buwan, mayroong sariling kaniningan. Yung araw na lang po. Di ba? Subukan niyo pong tingnan ng matagal ang araw. Sabi po nila, mabubulag daw po tayo. Kaya nga, pag lumalapit ang tao sa araw, di ba, lalong umiinit, di ba mayroong ginagamit na magnifying glass? Parang inilalapit yung araw, tapos pag tumutok yung araw doon sa, kunyari, papel o damo, nasusunog, ganito po katindi ang sinag ng kanyang kaniningan. Alala ko tuloy yung isang lalaki noon, ang sabi niya, gusto daw niyang pumunta ng araw. Pwede naman daw. Gusto niya pumunta ng araw. Walang makakapunta ng araw, masusunog ka. Hindi, pag pupunta ka ng araw, para hindi ako masunog, sa gabi ako pupunta. Sabi niya, bili kayo. Joke po ito. Okay. Corny, gasgas na yan, Red. Gasgas na. Okay. Anyway, tuloy po natin. Ito pong glory ng ating Panginoon. Ito po yung talagang, this is the central question, the theology, na talagang sobra po ang kanyang kaniningan. Dito po makikita yung kanyang beauty, yung kanyang greatness, yung kanyang perfection, all His divine attributes. Ito po yung kanyang holiness, power, wisdom, love, mercy, and justice, at marami pa pong iba na talaga pong may pahayag ang kaniningan ng ating dakilang Diyos. Kaya nga po, itong kaniningan ito, relinquish na lang. Linelena po. Kaya nga po, doon sa kanyang kaniningan na ito, kahit po maningning siya, hari ng mga hari, Panginoon ng Panginoon, pero sinabi pa rin niya, gayahin niyo ako, gaya ng aking sasabihin sa inyo ngayon. Sabi po ng Filipos 2:5 hanggang 7, you must have the same attitude that Christ Jesus had. Ano po itong attitude na ito? Yung po sinasabi natin, isinantabi po niya. Ayun, nasabi ko rin. Isinantabi niya yung kanyang kaniningan. Though He was God, He did not think of equality with God as something to cling on. Instead, He gave up His divine privileges. He took the humble position of a slave and was born as a human being. When He appeared in human form. Mabibigyan po natin ng diin. Maya-maya, ito pong He was born as a human being when He appeared in human form. So, balikan po natin itong kaniningan po ng ating dakilang Diyos na talagang bibigyan mo ng diin. Remember po, si Moses, po sa Exodus 33, yung mga naunang talata, Exodus 33, mas mauna pong talata dyan sa ating babasahin. Ang sabi po ni Moses, sabi niya sa Panginoon, Panginoon, if your presence doesn't go with us, hindi na kami aalis sa lugar na ito. At ang sabi po ng Panginoon, dahil ito po yung desire ni Moses, ito po talaga ni Moses na ang presensya ng Diyos ay nasa sa kanila. Kaya nga po, tayo po sa ating paglalakad, sa ating pagtatrabaho, sa ating pag-aaral, saan man tayo pumupunta, ano pong presensya ang dala-dala natin? Ano pong presensya ang dala-dala natin? Yung pong pinag-usapan natin, binuksan natin humility. Pag tayo ba ay talagang bumibili o kaya nagbebenta, ano pong mukha ang nakikita sa akin? Yung nakabusangot, makanano pong magbusangot? Nakasimangot, pabili po ng ganito. Ano naman ang bibili? Yung mga ganun ba? Yung mga usher na lang po. Halimbawa, yung pong dumarating, medyo wala sa mood. Ba't wala sa mood? Ay, huwag ka na pumunta dito. Umuwi ka. Pag nasa mood ka na lang, doon ka lang magsimba. Pati yung usher, Milo. So, napaka-importante po. Hindi lang mga usher, of course. Tayo pong lahat sa ating pong pang-araw-araw na pakikipag-usap, ano pong presensya ang nakikita sa atin? Ang presensya ba ng Diyos ang nakikita sa atin? Kaya nga, mayroong sinasabing salita ng Diyos, remember,
Matthew 5:16, let your light so shine upon men that they may see. Diba? And they will glorify your Father which is in heaven. Ito po, pag nakita po ang presensya ng Diyos, sila po mismo ang magbibigay kapurihan sa ating dakilang Diyos. So basahin po natin, yung pong pinag-usapan natin, sinasabi ni Moses dito, na if your presence doesn't go with us, yung pong glory, makuha niya pala. Anyway, may kakukuna akong murin, lala akong nakarapat. And the Lord said to Moses, kasi nga po, di ba, sinabi natin kanina, if your presence doesn't go with us, we will not leave this place. And the Lord said to Moses, I will do the very thing you have asked, because, ang sabi po, I am pleased with you and know you by name. And then, ang sabi po ni Moses, now, sabi po, show me your glory. Show me your glory. Pag pinag-usapan po natin ng glory, sabi nga natin, hindi po natin pwedeng makita ang glory ng Diyos ng mukhaan. Gaya po ng ating illustration yung araw, mamamatay po, sabi ng salita ng Diyos, pag nagpakita po, ang pinakita ng Diyos ang mukha niya sa tao, mamamatay po ang tao. And the Lord said, I will cause my all goodness to pass on. Kaya nga po, hindi pwedeng makita ang harap-harapan ang mukha ng Diyos. Ito po ang sinabi ng Diyos kay Moses na the Lord said, I will cause my all goodness to pass. All my goodness. Ito po yung glory ng Diyos. All my goodness to pass in front of you. I will proclaim my name, the Lord. All capital, L-O-R-D, Lord, Yahweh. Yung pong mga Jews, yung mga Hudyo, hindi po talaga nila mabanggit ang pangalan ng Diyos, Yahweh, dahil sobrang ningning, sobrang pong napakataas ng kanyang pangalan. Yahweh in your presence. I will have mercy on whom I will have mercy, and I will have compassion on whom I will have compassion. But he said, sabi po, ito po ating sinasabi, you cannot see my face, for no one may see me and live. No one may see me and live. Then the Lord said, pero hindi po natapos doon. Talagang gusto pa rin maipakita ng Panginoon ang glory, ang kanyang glory kay Moses. Kaya po, meron pong paraan, sinabi ang Diyos, para po niya makita ang glory ng Panginoon. There in the place, then the Lord said, there is a place near me where you may stand on a rock. When my glory passes, ito po yun, when my glory passes, I will put you in a cleft in the rock and cover you with my hand. Tatakpan ko ng aking mga kamay. I will put you in a cleft in the rock and cover you with my hand until I have passed by. Then I will remove my hand and you will see my back. So nakita po ng Diyos ni Moses. Of course, hindi face to face, pero nakausap po ni Moses. Remember po yung burning bush, talagang harap-harapan, pero hindi po yung mukha ng Diyos. Burning bush, nag-usap po ang Diyos at si Moses. Ito po ay isang paraan para maipakita ng Diyos ang kanyang glory sa bawat isa't isa po sa atin. At makikita po natin ang glory ng Panginoon, yung kanya pong goodness natin ng sinabi kanina. Ano ba yung goodness ng ating Panginoon nating sinabi na madami po kanina? Ayan, yung kanyang power, yung wisdom, at marami pa pong gustong ipakita ng Diyos kung sasaliksikin lamang po natin bukas puso ang kanya pong kaluwalhatian sa ating mga buhay. And then I will remove, ulitin ko lang po, I will remove my hand and you will see my back, but my face must not be seen. Pag talaga pong, yung pong mga great men of God, like Abraham, Ezekiel, Daniel, Joshua, nakita po nila ang kaluwalhatian ng Diyos, pero hindi po ng harap-harapan. Pero nang makita po nila, talagang nang maintindihan nila at nakita po nila ang kaluwalhatian ng Diyos, ang ginawa po nila talaga pag nakita mo sa ating mga buhay ang kaluwalhatian ng Diyos, hindi po pwedeng hindi ka magpatire pa sa pagsamba sa Kanya. Ito po ang nangyari. Abraham fell on his face when God appeared to him. Ang sabi po ng salita, even Ezekiel fell on his face when he saw the glory of the Lord. Daniel fell on his face, overcome by the vision of the glorious being. Joshua,
fell on the ground when he encountered. Hindi lang po talagang yung pong glorious, fell on the ground, talaga pong nagpatira pa po. Hindi lang sila basta lumuhod. Talagang sila po'y dumapa, nagpatira pa. Nang dahil po sa glorious presence ng Panginoon. Kahit po sa New Testament, yung pong mga disciples fell on their face, terrified. Doon po sa Transfiguration, James, Peter, and John, talaga po sila'y nagpatira pa na makita po nila ang kalwalhatian ng Diyos. Paul, nung pong sa daan ng Damascus, nabulag pa nga si Paul. Nung sa daan ng Damascus, nang makita po niya ang kalwalhatian ng pagkabuhay na maguli ng ating Panginoon. Even John na talagang lagi pong nakaimlay sa dibdib ng Panginoon, fell on his feet as though dead when he saw the glorious resurrected Christ. Ganito po katindi ang kalwalhatian ng Diyos. And yet, babalikan po natin, and yet, itinabi po, he relinquished, he gave up this glory para lang po sa bawat isa't isa sa atin. Kanya po katindi ang humility. Kaya nga po, kumisan, yung mga tao po sa tao, nakapag-abroad, may kuwal tayo. Tapos, nauwi siya, nagkaroon ng hepatitis B, punong-puno ng ginto. Hoy, tapos, yung kanyang mga kaibigan, Pedro! Dumating ka na pala, Pedro! Si Kasu. Pedro ba? O tayo makikilala, Pedro? Na Pedro yung lagyo ko, my name is Peter. I'm no longer Pedro. My name now is Peter. Peter. No, ang ibig lang sabihin, di ba, pag yung mga nagkakapera, yung humility nawawala, nagiging kayabangan ang napapalit. Di ba? Minsan, pag yumaman talaga, para silang, sabi nga, para silang mga langaw daw, na nakatungtong sa kalabaw. Para bang mas malaki pa siya sa kalabaw. Ganito po yung ating pinag-aaralan. Pag tayo kaya, siguro, tayo pong makakasagot. Ano po yung humility nakikita sa atin? Yun nga, sabi ko nga kanina, sa mga minor traffic lang, alam mong ikaw ang tama, kahit sa pamilya, pag alam mong ikaw ang tama, ayaw mong magpasori, ayaw mong magpailalim, ayaw mong magpaturo. Yung talagang alam nilang marunong sila, pag merong suggestion, ay, walang kwenta yung suggestion mo yan, mas maganda yung aking suggestion. No? Yung mga ganyan ba sa mga trabaho? Meron. Di ba? Totoo na eh. Sabi ko na, totoo eh. Praise the Lord. Praise the Lord. Meron, another po, naalala ko na naman, yung isang asawang babae nakapag-asawa ng mayaman. Tapos, dun po sa kanilang lugar, dahil medyo maingay, merong mga nagsusugal dun sa kanilang lugar. Pero dahil nga itong babae ito ay yumaman, tapos ang sabi niya, ano ba yung mga ginagawa ng mga yan? Nagsusugal. Patigilin mo nga yan. Magkano ba kinikita nila yan? Pinapanalunan nila sa sugal. Bibigay ko na lang para magtigil lang. True story po ito. Hindi po ito kwento-kwento. Patigilin mo yan. Bibigay yung kikitain nila sa sugal na yan. Huwag lang silang maingay. Nasusundan po yung ating pinag-aaralan. Kaya nga po, humility, gusto pong sabihin ng Diyos, even Apostle Paul, di ba, sabi niya, imitate me as I imitate Christ. Ganito po ang gustong mangyari ng Diyos sa ating pinag-aaralan ngayon, na pag-uwi po natin mamaya, mas maintindihan po natin kung ano talaga ang kahulugan ng kababaan, humility. Kasi po, God's humility, regarding po ng Jesus' birth, in-identify po niya yung kanyang sarili with the lowliest of humanity. Ito po talaga, itinabi po niya ang kanyang glory, ang kanyang pagka-Diyos. Hindi lang basta niya itinabi, talagang in-identify po niya ang kanyang sarili sa mga lowliest of humanity. Lowliest of, can you imagine that? Basta, paka-imagine po natin, yung hari ng mga hari, yung Panginoon ng Panginoon nandun sa kanyang trono, bababa dito sa lupa para lang makisalumuha,
maka-fellowship yung mga lowliest of humanity. Sino ba itong mga lowliest of humanity ito? Balikan muna po natin yung ating pinag-aralan, kasama po ng ating simbang gabi, yung mga shepherds. Remember po, yung mga shepherd, while they were there, the time came for the baby born, and she gave birth to her firstborn, a son. She wrapped him in cloth and placed him in a manger because there was no guest room available for them. So bago po yung shepherd, naisilang po ang ating Panginoon at tinawag po yung mga pinakamababang uri ng tao, talagang ipinahayag po ang naisilang na nga. Itong hari ng mga hari na ini-expect ng mga Hudyo, ng mga Israel, na isisilang sa isang palasyo, isisilang sa isang marangyang lugar, isisilang sa isang emperor, o isisilang sa isang kaharian. Ito yung kanilang in-expect. And yet, para lang maipakita ang kanyang kababaan, he identified himself with the lowliest of humanity. While they were there, the time came for the baby to be born, and she gave birth to her firstborn, a son. She wrapped him in cloth and placed him in a manger because there was no guest room available for them. Of course, alam naman natin, time and time again, kung ano po yung manger. Ito po yung kainan, pinagkakainan ng mga animals. Ito po yung bato na inukay na manandi kaya nga, tinakayang mandukit kantani. Yung mandukit, ano nyo po yung mandukit? Wood carver. Mga bato pong malalagay, tapos inukay yan. At doon nilalagay ang mga kinakain ng mga animals, ng mga kabayo. Kayo, talagang basta imagine mo lang, ganoon talaga kababa ang pagpapakita ng Diyos para lang po siya ma-identify sa mga mababa. He was born in a humble manger para po symbolizing His identification with the lowly, due to lack of space in the inn, highlighting the humble beginnings. Of course, alam naman po natin, during that period kasi, magkakaroon ng census. Yung lugar, pinabalik. So siguro, dahil buntis si Mary, mabagal yung kanilang paglalakbay, nawal sila, wala nang, pati yung kanilang mga kamag-anak. Hindi po ito mga hotel. Wala pa pong mga hotel noon. Wala nang kahit po yung mga kamag-anak nila, wala na lugar dito. Gusto mo, kita na kang kiliwal, kita na kang dalan, pero hindi po ganoon eh. So, nagkaroon pa rin ng isang lugar, yung pong parang kwadra ng mga kabayo, basta kainan po kung saan kumakain yung mga animals. At doon sa manger, doon po nailagay ang isinilang na hari ng mga hari. Remember po yung Isaiah 9:6, for unto us a child is born, a son is given, and the government will rest upon his shoulder, and his name will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Ito ba yung isisilang na may Wonderful Counselor? Ito ba, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace? Nakalagay sa isang sabsaban, and yet, totoo, para lamang ma-identify ang kanyang sarili doon sa pinaka-mababa. Kaya nga't ang sabi natin kanina, yung unang nakakita po sa sanggol na ito, tinawag po yung mga shepherds, pinakamababang uri ng mga tao, para po ipahayag ang pagkasilang ng hari ng mga hari. Tatawagin siyang Emmanuel, God with us. Di ba? Hindi lang po yun. Kahit po nung siya'y malaki na, nangangaral na siya ng mga parables, na-identify siya. Hindi ba ito ang anak ng karpintero? Ang sabi po, isn't this the carpenter's son? Isn't his mother name was Mary? And his brothers, ba? Pati niyang kapatid, si Jesus. Isn't this the carpenter's son? Isn't his mother named Mary? And aren't his brother, James? Nakasulat pa yung kanya. So si Mary po, hindi po nanatiling birhen. Siya po ay natitiling birhen hanggang maisilang po ang ating Panginoong Kristo Jesus. At pagkatapos po noon, hindi po sila nagsiping
ni Joseph during that pregnancy hanggang hindi po naisisilang ang magliligtas, ang hari ng mga hari na si Jesus mismo. And then ito nga, over time nagkaroon po ng kapatid, si Jesus, and Mary are his brothers James, Joseph, Simon, tapos meron pa siyang kapatid na babae, are all his ewari, yung kanyang mga kapatid na babae, kasama natin. Saan nanggagaling ang kaalaman ng lalaking ito? Ang sabi po, kasi nga, siya po ay lumaki. He grew up in wisdom and knowledge. Doon po sa mga talata, si Jesus po ay lumaki in wisdom and knowledge. Ayon po sa pag-aaral, sa Torah po, sa salita ng Diyos. Kaya nga po, pati po yung mga neighbor doon, namamangha, na sa kanya pong kababaan, nakita po, carpenter's son. At hindi lang yun. Hindi lang po yun. Yung pong isa po sa disciple ni Jesus, si Matthew. Ano po si Matthew? Tax collector. Pag sinasabing tax collector, nung pong kapanahunan noon, mga BIR sa atin. At pag sinasabing tax collector noon, ito po talagang nagkagalit po yung mga tao sa mga tax collector kasi nga, pag sila po ay nangongolekta ng tax, kinokorap nila, dinadagdagan nila, parang fraud control. Yung pong mga tax. Hindi lang po. Tapos, dahil nga, while Jesus was having dinner at Matthew's house, kumakain po sila sa bahay ng isang tax collector, si Matthew's house. Tapos, dumating yung mas marami pang tax collector. Siguro, dating mga kasamahan nito ni Matthew. O mga bro, kain kayo dito. Andito siya. Hindi man sila many tax collectors and sinner, talagang pinuntahan po si Jesus. Na ibig sabihin, hindi mahirap puntahan, hindi mahirap kausapin ang ating Panginoon dahil alam po niya ang nararamdaman ng mga mabababa. Tayo kaya, po, i-apply na po natin. Gaya ng ating sinabi kanina, yung po James James chapter 2, verses 2 and 4. Have not the faith of the Lord Jesus, the Lord of glory, with respect of person. If any, ano ba yun? James 2, Pag meron daw dumating, tagalugan ko niya muna, sa inyo pong bahay daw, sabi, pag meron daw dumating na mayaman, maganda ang bihis, ayan pa, maganda ang bihis, at sasabihin niyo sa kanya, halika, upo ka dito sa magandang lugar. Tapos, meron dumating na mahirap. What kaya biya ka, Kenny? Upo ka na dyan. O kaya dito ka sa sulok-sulok. Pwede ka na. Ayan po, discrimination. Yung pong talagang, hindi lang, favoritism. So, i-apply na po natin ngayon. Meron ba tayong ganitong favoritism? Madalang. Kayo na po sasagot dyan. Kaya nga po binibigyan natin ng diin Para po kung sakali, meron pang discrimination, mas maintindihan po natin. Hindi pala ito ang gusto ng Diyos. Ang gusto pala ng Diyos, magkaroon tayo ng kababaan. Kaya nga, gayahin niyo ako, ang sabi po ng ating Panginoon. When the Pharisees saw this, they asked his disciple, Teacher, bakit kumakain kasama yung mga tax collector? Yung mga makasalanan, bakit kasama mong kumakain? Tapos na marinig ito ng ating Panginoon, it is not the healthy who need a doctor, but the sick. But go and learn what this means. Sabi po ng Panginoon, I desire mercy, not sacrifice, for I have not come to call the righteous, but sinners. So yung nga po, sabi nga, namimili ba tayo ng kakausapin? Namimili ba tayo ng patatawarin? Pag yung talagang nagkasala sa atin, talagang alam nating merong ibabalik sa atin, dali nating humingi ng tawad. Pero pag yung humingi ng tawad sa atin, yung mababa lang, kasi paling-pata dyan Lumayas ka sana po. Yung, of course, ano lang po yun, exaggeration yan. Baka merong gumagawa talaga ganun. Hopefully, sa Calvary, wala po, Ayun, makibot. Praise the Lord. Amen. Talaga pong ipinagkita po na Jesus demonstrated yung pong profound humility by sharing meals
with the tax collectors, sinners embracing those marginalized by society. Yung pong parang tinataboy ng sosyedad, kasama po ng ating Panginoon, nakikikain. So, siguro, pag merong kumakain, pag merong, di ba merong boodle fight? Pag may boodle fight, yung kumakain, yung mga mabababa lang, ay, hindi ako kumakain ng ganyan. Doon ako sa fine dining. Mga simple mga simpleng halimbawa lang. Dito po, talagang pinakita po ng ating Panginoon. Isa pa pong pagpapakita ng humility ng ating Panginoon. Doon po remember po yung washing of Jesus' disciples' feet. Dito po talagang sobrang tindi pong kababaan ang pinakita ng Panginoon. Kasi po noon, naglalakad lang, lupa lang yung doon, wala pa namang baka nga makakaapak ka pa ng, di ba? Marayo pa naman kain. Marayo pa naman ang kainan, mamaya pa naman, di ba? Alam niyo yung ibig sabihin natin. Tapos, yung pong pag-wash ng disciples' feet ng Panginoon, after that, John 3:13-15, He poured water into a basin and began to wash His disciples' feet, drying them with a towel. Hindi lang niya basta hinugasan. Yung pong pag-uhugas dahil sobrang dumi, pati po yung kasingit-singitan. Yung pong ginagawang washing of the feet ng mga ikinakasal, wala po yun. Sobrang linis po yun. Malinis, pero dito po talaga, hindi ko alam. Subukan kaya natin, yung mga hindi pa ikinakasal, bago nyo gawin yung kung sakali man, kung sakali, ano lang po ito, huwag nyo baka, sabi kasi ni Pastor Jack, anong gagawin namin? Kunyari lang. Yung washing of disciples feet ng kakasal. Tapos, bago kayo magugasan ng paa, umapak muna kayo ng maraming dumi. Umapak muna kayo ng maraming dumi. Matutuloy kaya yung washing of feet ng mga ikakasal? Kayo na po ang humusga. Ganito po kasi, sobrang dumi po yung mga paa talagang hinugasan. Mga hanggang kasingit-singitan talaga pong, hindi lang po basta hinugasan. Ayon po sa ating binasa, meron pang towel. Pinunasan pa. Ang hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon, hugasan ang paa ng mga disciples. Ganito po katindi. Ang kababa, humility, ipinakita ng Diyos. Pinakikita ng Diyos ngayon po sa ating mga ginagawang pinag-aaralan. Siguro po sa ating application, nakahanda ba tayong, kung meron sigurong gagawa, pero tayo ba'y kuminsan nahandang gumawa ng mga mararaming trabaho, magpupunas ng sahig, o kaya yung mga karat-karat lang dyan sa baba. Masingit ko lang sana po'y wala sa inyo, pero nandito sa church Singit lang po ito, nandito po sa church. Meron po tayong lagayan ng empty bottle sa ilalim. At yung katabi niya, meron lagayan ng basura. Time and time again, tuwing umaga po, meron po kaming nakikita mga basura doon sa lagayan ng empty bottle. Sabi po ng mga naglilinis natin, hindi ba sila marunong magbasa? Kapampanganan natin, sabi po, baka kampangan sila yung mga nagtatapon dito. Ang point po, yung mga maliliit na bagay na yon, kung sakali po, andun tayo, meron tayong nakita, pwede kayang tayo na rin ang maglipat doon sa basura na itinapon doon sa lagay ng bottle para ilagay po sa... Dalawa po yun magkatabi. Lagayan ng basura, tapos empty bottle nakalagay pa. Kaya nga po, nilagyan na lang ng maliit na butas para talagang empty bottle na lang. And yet, pagbuksan po, mayroong makikitang pinagkainan. Pizza, mga naka-plastic pa. Ang ibig po sabihin, ito ready ba tayo kahit mga simpleng bagay, gumawa ng dirty jobs, helping the poor, pag yung pong mga
lumilipat, o kaya yung pong, minsan meron pong, lalo na po ngayon usong-uso, mamamas ko po, meron pa silang dalang wala akong cash ngayon, tapos, hindi po meron na pong Gcash na lang. No, sa totoo lang po, di ba? Minsan, sobra-sobra, pero you can do the math. Kayo po. And being found, ito po ang ating and being found in appearance as a man, He humbled Himself by becoming, ang ating pong Panginoon, kahit po yung kamatayan, hinarap niya. Nagpakababa ang ating Panginoon. Alang-alang na po sa atin, an extraordinary humility. Makalol ko pa kaya po tayo. Anyway, I believe talaga pong nararamdaman po natin ngayon ang pinapaliwanag na kababaan ng ating dakilang Diyos sa ating mga buhay. Hallelujah. Remember po yung lagi kong kinompose na awit na ang puso ko'y masaya. Balangya po ito Gasgas nila ang puso ko'y masaya pag naglilinis ng mga banyo. Ang puso ko'y masaya kahit behind the scene lang ako. Kay inang pagmasdan ng mga Kristiyano pag gumagamit ng malinis na banyo. O ako'y masaya dahil, O Diyos, ito ay para sa'yo. Whatever you do, whether you eat or drink, do it all for the glory of God. Come on! At hindi lang po nagtatapos doon. Yung pong panghuli, yes, panghuli na kagad, no? Wala pang time. Ay, salamat, wala pang time. Yung pong pag-embrace po ng humility, God's humility, patungkol po sa kapanganakan ng ating Panginoon. Talaga pong, yung pong binasa natin kanina, Philippians 2:8, and being found in appearance as a man, He humbled Himself by becoming obedient to death, even death on the cross. Talaga pong naging tao po. He embraced the full human condition and suffering. Human condition and suffering. Dahil nga po, sinabi na, kailangan pong maging tao ng ating Panginoong Kristo Jesus. Otherwise, kung siya po ay Diyos, hindi po pwedeng mamatay ang Diyos. Kailangan po niya talagang maging tao para mas maintindihan natin na talagang naranasan po niya ang lahat ng mga bagay ng pagiging tao para mas maintindihan po natin na ang Panginoong Kristo mismo, Jesus, ay talaga pong nakaranas po ng poverty and simplicity. Dahil po sa kanyang pagiging tao, foxes have dens and birds have nests, but the Son of Man has no place to lay His head. So, dito po talaga mas nating maintindihan na si Kristo mismo, tao lang siya At sabi po namin ba, kaya niya nagagawa yan kasi Diyos siya Hindi po naging tao po talaga. Naranasan po niya ang poverty and simplicity. Naranasan po ng ating Panginoon ang matukso, temptation. Remember, nung po siya mag-fasting ng 40 days, 40 nights, after that, tinukso po siya ni Satanas doon sa tatlong bagay, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life. Sinabi po, tinukso po siya ni Satan. And yet, hindi po siya nagpahulog sa tukso ni Satan. Dahil kung sumunod po siya, pwede naman niyang gawin Turn this stone into bread. Pwede naman niyang gawin Pero hindi po niya ginawa dahil kung ginawa po niyan, nagpasakop po siya sa kapangyarihan ng diablo ni Satanas. Pero hindi po niya ginawa. Siya po yung nanagumpay pa rin. At lagi po niyang sinasabi, si Satan nga, ginagamit pa niya ang salita ng Diyos. Pero ang salita po ng Diyos, it is written, lagi po sinasabi ng Diyos, it is written, na nagumpay po. Bilang human, bilang tao ang ating Panginoon. Dahil bago po siya tinukso ng diablo, alam po natin siya po ay nag-fasting ng 40 days and 40 nights. Nasa kanya po ang kapangyarihan ng Santo Espiritu. Kinakasihan po siya ng Santo Espiritu. Kaya nga po ito ang sinasabi
Diyos sa atin na kung si Kristo ay natukso at nagumpay, tayo rin po ay mananagumpay. Hindi po natin sasabihin, "Oh, tukso, layuan mo ako." Tayo po ang lalayo sa tukso. Di ba? James 4:7, "Submit yourself therefore to God. Resist the devil, and he will flee from you." Kailangan lang po natin mag-submit yourselves therefore to God sa salita ng Diyos. Resist the devil. Sinasabi ng salita ng Diyos, mananagumpay ako dito. Sinasabi ng salita ng Diyos, siya ang aking kalakasan. Resist the devil, and the devil will flee from you. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Sige po, palakpakan ang Panginoon. Hallelujah. Salita po ng Diyos ang ginagamit. Ang ating Panginoong Kristo mismo, tayo rin po, mananagumpay po tayo sa mga tukso basta gagamitin po natin ang salita ng Diyos. Hindi lang po yun, yung poverty, simplicity, yung temptation, napagod po ang ating Panginoon. Remember, napagod po ang ating Panginoon sa Jacob's well, nang po siya napagod, nangalangan po siya na talagang, nauhaw ang Panginoon. Jacob's well was there, and Jesus, tired, and he was from a journey and sat down by the well. It was about noon. Umingi po ng tubig. And kahit po siya nakapako nandun sa krus, di ba? I thirst. Sabi po ng Panginoon, nauuhaw ako. At hindi lang po yun, pati po yung pain. Hindi lang pain ng katawan. Mamaya po, dadagdagan pa natin yung pain patungkol po sa katawan. Pero pati po yung kanyang emotional pain. Di ba remember? Doon sa prayer of Gethsemane, talaga pong durog na distress ang ating Panginoon doon po sa prayer of Gethsemane. Kaya, di ba, habang siya nananalangin, dito yun naman ko. Sabi na po, may lang ikuasang. Wala mo isda ko eh. Anyway, where am I? Siya po ay talagang emotional pain. Di ba, ang sabi po ng salita ng Diyos, habang siya ay nanalangin, talagang halos yung pong kanyang pahawis ay dugo na yung lumalabas sa kanya. Hindi lang po yun, 3 beses siyang nananalangin. Tapos, paglabas niya doon sa kanyang, doon sa Gethsemane, makikita po niya yung kanyang mga disciples natutulog. Tinulugan siya. 3 beses. Ba't kayo natulog? Tapos bumalik, tulog na naman sila. Tapos yung ikatlo, alam na natin ang kwento, yung pong sa kanyang huling pananalangin, ito na po, yung isa pa na naranasan po ng ating Panginoon. Betrayal. Balaho. At hinahong experience sa mga kanyan, betray. Yung para bang kaibigan mo siya sa harap, pag nakatalikod ka, sinisiraan ka. Betrayal. Talagang BFF kayo pa. Tapos, nung hindi kanya pinautang, alam mo yung kaibigan ko yan, alam naman yung nangangailangan ako, hindi niya. Tapos, pag kaharap pag meron ka nakukuha, ang ganda-ganda ng mga sinasabi, pag wala kang nakukuha, ayun, sinisiraan mo na. Alam mo kanya ganyan Amen? So, ito po yung betrayal. Ito po yung maganda. Alam po natin, si Judas, pagkatapos po niya manalangin, ito na po yung aktong talagang uhuli na si Jesus. Tapos, sinalikan po siya ni Judas, remember? Tapos, ano pa ang sabi ng Panginoon kay Judas? Nakikita naman talaga ang kanyang kababahan. Sabi na, gawin mo na. Do what you came for, my friend. Hindi niya sinabi, do what you came from here. Judas ka talaga! Hindi po ganun sinabi ng ating Panginoon. Kababaan pa rin ang pinakita ng Panginoon. Do what you came for, my friend. At doon po, ang aksong inaresto na po ang ating Panginoon. Hindi lang po, pagka-aresto po niya, tuloy-tuloy na po. Tuloy-tuloy na, naranasan talaga yung Panginoon, yung mockery and humiliation. Mockery and humiliation na alam ko po, tayo rin nakakaranas ng ito. Kaya lang, minsan, mga simple lang. Yung mga nauna, siguro, hindi man masyadong tinatawag lang tayong mga hallelujah! Praise the Lord! Mga borbolen! Mga born again na borbolen! Di ba yung
Pero ano lang yun eh, malilit pa lang yun. Yung mockery and humiliation, yung tinatayo ang pananampalataya na ayaw mong sumama sa kanila. Ayan ay kill J, ayan kay J. Eh, biyasa magkabi, yan ano. Yung mga ganun pa, siguro marami pang mas malalalim na kayo lang po ang makakapagsabi kung ano na pong mas matinding humiliation, mockery ang ating nararanas. Pero ang ating pong Panginoon, sobra po ang kanyang naranasan. Di ba? Yung then the governor soldier took Jesus into the praetorium and gathered the whole company of soldiers around him. They stripped him and put a scarlet robe. Pagtutuya po ito. Binigyan siya ng scarlet robe. Tapos, gumawa siya ng pilipit na koronang tinik. Imagine mo na lang, gumawa ng koronang tinik, tapos inilagay sa kaya nga korona sa ano, di ba? Hindi sa kamay, ne? Koronang tinik. Hindi lang po yun. Di ba? Sabi niya, they put a staff in his right hand. Talagang, tinuya po siya. Humili talagang, para bang, ano ba yung ano dito, yung term? Parang susugiran parang sinusugid. Saan ba, ano sa Tagalog yung susugiran? Sinusugid. Baliw nito, parang tinutuya talagang, sinasagad yung pagtutuya sa kanya. Binigyan siya ng hail! This is the King of the Jews, ang sabi po nila. Hindi lang po yun. Pagkatapos, naranasan na ba sa inyong mga nakakaaway, dinuraan kayo? Minsan nga, pagsasalitaan ka lang ng masasakit, gusto mo nang gumanti. At yun na pong may karanas, nang nakapag-awit tapos dinuraan kayo. Tapos yung staff niya, taglang pinampapala sa para bumaon yung mga tinik sa kan. Pinagsusuntok siya, pinagsasampahan. Yan yung imagine. Yung sampalingan. Muna naman, sampalingan. Ibiyasang magkakasyonin. Ganyan na magkakasyon na kamo. Yun. Biyasan na yan. Pwede ka maging actor tong. No, ang point po, konti pa lang yun. Pinagsisipak po siya. Pinagsasampal, pinagdudura, mockery and humiliation. Yung pong physical suffering, habang pong siya'y buhat-buhat ang krus. Pero bago pa yun talagang, he was flogged 39 times. Yung pong physical suffering. Can you imagine po yung talagang mga kuko nung ang pasa kanya? Bugbog, sarado po. Hindi daw mamukhaan. Para lang ma-demonstrate ng Panginoon ang kanyang kababang loob para sa atin. He was fierce. He was despised and rejected, physical suffering by mankind. He took our pain and bore our suffering. He was pierced for our transgression. Was crushed for our iniquities. Abang siya po'y nakapako, alam naman natin, asan yung kanyang mga disciples nung siya po'y nakabayubay na sa krus? Asan si Peter? Yung kanyang abandon si Peter na dininay siya na 3 beses. Kahit po ang Ama, sabi po niya, my God, why hast thou forsaken me? Naranasan pong lahat ng ating Panginoon. Ang lahat ng mga ito, ang lahat ng kahirapan, para lang mapatunayan na siya ay naging tao, para mas maintindihan natin na naiintindihan ng Diyos ang ating mga nararamdaman.
Sa tuwing tayo nasasaktan, alam po ng Diyos yan. Sa tuwing tayo natutukso, alam po ng Diyos yan. Sa tuwing parang wala na tayong mga kampi, talagang iniwan na tayo, maging ang Diyos parang minsan hindi na natin nararamdaman. Hindi po tayo iniiwanan ng Diyos. I will never leave you. I will never forsake you. Ang sabi po ng salita ng Diyos, kasama natin ang Diyos. Emmanuel. Kaya nga, Emmanuel ang kanyang pangalan. God is with us. Humility, God's willingness to serve and sacrifice, gaya po ng ating pinag-aralan. Nung pong i-relinquish niya yung kanyang divine glory and privilege. Nung i-identify po niya ang kanyang sarili to the lowliest of humanity. And to the extent he embraced the full human condition and suffering. Kaya po ng isang awit, He left the splendor of heaven. He left the splendor of heaven, knowing his destiny was the lonely hill of Golgotha, there to lay down his life for me. He left the splendor of heaven para lamang po tayo magkaroon ng kaligtasan. Dalawa po, God has two thrones. Makikita kaya po sa atin ng Diyos ang kababaan. God has two thrones. One in the highest heavens, the one in the lowliest heart. Nasa atin po, ito ba ang gusto nating makita ng Diyos, ng mga tao sa ating mga buhay? Ang kababaan ng Diyos. Dito po ako magtatapos. Meron pong kwento, two goats. Sila po ay nasa matarik na bangin. Nagkasalubong po sila sa gitna. Walang madadaan dahil nagkasalubong po sa gitna. Sa kabila, malalim na bangin. Sa kabila, isa pong talagang lawa na talagang mamamatay sila pag nahulog. In short, wala po talagang madadaanan dahil saktong-sakto lang yung dalawang goat na ito. Para po sila makadaan pareho. Ano po ang gagawin? Ang ginawa po ng isang goat, siya po ay dumapa. At yung isa po, dumaan sa kanyang itaas. Para sila po ay parehong makarating sa pupuntahan. Nagpakababa po ang Diyos. Binigay ang lahat para tayo po'y makadaan at makapasok doon sa pangako niyang kalangitan. For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever will believe in Him will not perish, but will have eternal life. Ipagpapalit ba natin ang kaligtasang ibinigay ng Diyos, ang pagpapakita niya ng kababaan sa bawat isa sa atin habang andito po tayo? And because of this, pag talagang mas nag-sink in na po sa atin ang talagang kababaan ng Diyos, para tayo rin ay matutong magpakababa. Ano po ang nararapat ibigay sa Diyos? That I looked and heard a voice of many angels, numbering thousands upon thousands, and 10,000 times 10,000. They encircled the throne, and leaving the creatures and the elders, in a loud voice were saying, "Worthy is the Lamb who was slain to receive power, wealth, and wisdom, and strength,
and honor and glory and praise. Hallelujah! Nararapat lamang bigyan ng kapurihan ang Diyos. Hallelujah! Dapat ka sa